Samsung inverter mga kadads, lumabas yung C422 nung na-relocate siya mga kadads. Ano ba yung mga dapat i-check kapag mga C422 yung lumalabas? So sabi ko nga pala dun sa mga nagko-comment sa akin o nagme-message sa akin, kapag C422 tinatanong nila kung ano ba daw yung sira o ano ba dapat yung gawin or ano ba dapat yung palitan. Sabi ko yung C422 kay Samsung, marami po siyang ibig sabihin, sensor, preon, compressor, board. So kaya kapag ganyang error mga kadads, maganda po, ipacheck nyo muna po sa mga pinagkakatiwalaan yung technician. Isa pa ito mga kadads sa napansin ko, yung pipe niya medyo pababa tapos pataas siya. Mas mataas siya dun sa pader kaya yung tubig possible na mag-overflow o mabilis siyang mabara kapag mga ganito mga kadads. Kaya tayo mga kadads, kapag magto-troubleshoot tayo tulad nito yung C422, yung mga nakikita nating mga pwedeng ayusin pa or mas mapaganda pa, pinapakita natin sa customer. Ayan mga kadads, nilayo ko para makita nyo yung pagka straight nung pipe niya na pababa tapos pataas siya dun sa pader. Tapos check na rin natin yung outdoor niya kasi umandar siya. Sabi kasi nila hindi umaandar. Ayun, napansin ko yung buga ng hangin niya hindi mainit mga kadads. Dapat mainit siya. Tapos nag-yellow na rin yung high side niya o yung maliit na pipe niya mga kadads. Base sa mga ganito, umaandar naman yung compressor, ibig sabihin mga kadads, may leak to or sumingaw yung preon niya. Pwedeng sa flare, sa pagkakadugtong o pwedeng may butas siya mga kadads. Ayan. So, unang-unang gawin nga mga kadads kapag na gusto nyo malaman kung may na-preon ba yung aircon nyo, i-check nyo kung umaandar yung fan motor, outdoor, compressor, saka yung indoor. Tapos check nyo kung mainit ba yung buga ng outdoor mga kadads. Ayan. So, base dito sa nakikita kong pag-icing, na-pre yan to mga kadads. Kadalasan kasi mga kadads sa mga nagiging customer natin o yung mga nagtatanong sa atin, nag-i-inquire, Sir, bakit ganun parang mahina yung lamig ng aircon namin? Baka na-pre yan. Magkano ba yung pre yan? So pag mga ganun mga kadads, maganda, ipacheck nyo muna sa technician. Marami kasing dahilan mga kadads yung paghina ng lamig. Pwedeng madumi. Ayan, katulad nun, nito nakita natin na kahit malinis yung unit, hindi siya ganun kalamig. Ibig sabihin nito na preon talaga mga kadads. Ayan. Ramdam ko kasi dito sa loob na may lamig siya pero malabnaw o hindi siya kumakagat o hindi siya malamig talaga na tulad ng normal na aircon mga kadads. Ito na nga mga kadads at lumipas na yung ilang minuto, hindi pa rin lumalabas yung C422. Pero base dito, ayan, nagyelo na talaga yung high side niya. Ibig sabihin, pre-yun na to mga kadads. Pero para makasigurado talaga tayo, mapakita natin sa customer, lalagyan natin siya ng gauge mga kadads. So tulad nga ng nasa isip ko mga kadads, kaya matanggal yung yelo, kaya nagbabatig-batig siya dahil mababa na yung pre-yun niya. Nasa 80 na lang mga kadads, sa 25 PSI na lang na dapat nasa 150-140 dahil ito ay R32 na Preon claimable Samsung brand 1.5 inverter. Hali mo na par. So gagawin natin mga dads, duda ko kasi dito kasi mo naman agad dyan mga dads kung may leak yung aircon dito pa lang sa pinagdugtungan unang i-check nyo. So kung sa pinagdugtungan i-check mga dads, makikita nyo na meron siyang pagka-oil. So gagawin natin, papasok tayo sa loob. At ito na nga mga kadads, at binuksan natin yung indoor natin, tinanggal natin yung mga takip para makita ni ma'am na nag-yellow talaga siya. Ayan, so nakita natin na nag-yellow na talaga siya dito. Confirm mga kadads na preon talaga siya. Kasi base kay ma'am, nung bago siya nilipat, malamig talaga siya. Ngayon lang nung pagka-relocate nila, paglipat nila ng bahay dito, ayan, hindi na siya ganun kalamig. So base naman dito sa nagkikita ko sa side by side mga kadads, tinitingnan ko na wala naman siya nag-oil. Ang duda ko dito mga kadads yung pinagdugtungan. So ang gagawin natin, i-check natin yung pinagdugtungan mga kadads. Tara, let's go! At ito na nga mga kadads, ayan, umaandar pa yung unit pero natanggal na yung pag-yellow. Yes, sakto mga kadads, natanggal na. So bago ko sabihin yung sekreto paano siya natanggal mga kadads, ayan, papakita ko lang yung mga gagawin namin. Ibababa namin yung pipe dito para maganda yung flow ng tubig. Tapos ayan, tinatanggal na ni partner Aljon the Great yung mga nakaharang para walang madumihan at wala tayong madamage mga kadads. Tapos ito, kaya natanggal yung pag-yelo kasi namatay na yung outdoor niya mga kadads. Ayan. So namatay na yung outdoor niya, then standing PSI niya nasa 275 PSI mga kadads. Ayan. Tapos ang gagawin natin na yun, dito ko siya ipapakita. Dali, itataas ko lang. Ayan. So ibababa natin yung butas dito. Tapos tatakpan na lang o sasementohan na lang natin mga kadads.
So nakita namin yung dipeno. Namalangis siya. Tapos yung maamoy mo dito yan. Pag inamoy. Tapos yun. Pero ito nahila ko na kanina. Maluwang siya. So hindi siya na-shoot kanina. Hindi niya siguro inangat to. Hindi siya nakashoot na maayos. Ayan. At dito mga kadads, napansin ko na parang bumilog na yung pinaka-access valve niya. Siyempre sasabihin natin kay ma'am yan, baka mamaya sa next na may gumalaw, sabihin nila na tayo naka-damage mga kadads. Eto na nga mga kadads, at tinanggal na natin yung piping niya dun sa labas kasi sisilsilin natin yung butas. Sa totoo nito mga kadads, medyo hindi kami nakapag-ready kasi nga ayun ang alam lang namin, check up lang, tapos ayun biglang pinagawa, tapos napakalayo pa, wala rin kami dalang mga chipping gun para mabilis yung trabaho or yung coring kasi nakita nila kasi sa mga vlog natin na bilog yung pinagbubutas natin. So pwede naman yun mga kadads ka. So ayun nga lang, sabi ko balikan namin bukas, need na nila dahil mainit rin naman ng panahon. So ayan, okay lang naman kahit silsilin din, tatakpan na lang mga kadads. Ayan. So ibababa na natin siya para yung flow ng tubig diretso mga kadads. So tara mga kadads, let's go! At ito na nga mga kadads, at nila-flare natin siya kasi nakita ko na medyo yupit na yung pagka-flare niya at kaya siguro hindi siya naglapat at sumingaw siya. Medyo luluwangan pa natin siya o ilalapad pa natin siya ng konti para pit na pit mga kadads. Ito na nga si partner ko at binanatan niya, siya na daw ang bahala. Magpahinga na lang daw ako, umupo na lang tapos mag merienda, ayan. So syempre hindi naman pwede na yan. So hindi kami kasi kasya, saka kapanganan na yan mga kadads. Yaku ay na. Ay ning kapangang ko. O tara, mga tana. Shout out mga kapampangan dyan. Nyama na po nina. Kakit ka na tayo. Ito na sasabihin, 3.5 na siya. Nalagita nga nag-hero din siya. So mamaya pansin nyo, pag nasa 100 na siya, pataas, mawawala na yung pag-hero niya. Ayan, nabutan pa tayo ng ulan mga kadads. So dito nga pala tayo sa Kalulot Fiesta Community San Fernando mga kadads. So baka may malapit dito na gustong magpagawa. Ayan. Ito na mga kadads, sumabot na tayo ng 100. Ayan, napansin nyo nawala na yung pag-yelo niya. Ayan o. So kapag bumaba siya, nasa 75 pababa. So kanina sinubukan ko mga 80, 85. Medyo pawala na yung pag-yelo niya dun sa high side mga kadads. Observe lang natin kung may pagbabago ba dun sa loob mga kadads. Sana maging okay na kasi pang ilang ano niya na daw to. Bali yung nag-install pala nito mga kadads, yung binalikan niya tapos kinargahan niya daw ulit. Ayun, chinek-check hanggang sa ayun. So ito nga pala yung install natin. Bali hindi pala siya install, ni-repair lang natin yung leak niya dun sa flare saka yung drain niya. So ayun, nag-usap naman kami na sila na daw yung bahala dito. Nilagyan muna namin siya ng tapal. Tapos ayan, sabi siya na daw bibili ng elbow para dito. Ayan, dinugtong na namin para hindi naman pumatak dito sa sa mismong unit natin. Dumiretso dito. Tapos ayun, medyo binalot na rin natin siya. Hindi na rin natin inayos to kasi wala naman siya leak. Saka medyo matigas na yung copper natin. Mahirapan tayong mag-bend. Baka mamaya mayupi pa natin at ayun sa ating mapunta yung problema mga kadads. Ito nga nabuo na natin siya. Hindi siya ganun kaganda mga kadads, pero hindi naman ganun kasakit sa mata. At napansin nyo, nawala na yung breaker niya. Ito mga kadads. Ayun na nga mga kadads, nasuggest ko kay ma'am natanggalin yung breaker doon sa baba kasi ever man na lumipis na yung sa katagalan kasi talaga na luminipis yung mga balot, pwedeng mag-moist at tumulo doon sa breaker niya at magkaroon ng shortage. Ngayon tinanggal na natin siya, mamaya ipapakita ko kung anong ginawa natin mga kadads. Ayan na siya. Ayun, so tatagdagan pa natin mga kadads. Pero mainit na yung buga niya dito kaya masasabi kong medyo okay na yung ginawa natin. Okay na siguro mga dads. Ayan, so dagdagan lang natin. Update ko kayo later mga dads. God bless. At ito na nga mga dads, sinanggal na natin breaker. Pinadaan natin dito sa kaliwa yung wire niya. Then itinap na natin siya dito sa breaker niya. Kasi kanina nakatap lang siya sa main breaker. Ngayon ginawa natin, pinabil na lang natin siya ng extra breaker. Ayan, at dyan na lang natin siya itinap mga dads. Ito na nga mga dads, at ayan, nasa 150 na tayo. Okay na siya niyan. Dadagdagan lang natin ng konti para pag binunot natin kasi hindi naman kasi lahat ng flare pamapasok dito mga kadads sa system natin. Tapos tumutulo na rin siya.
kwenta to. Tanggalin na kaya natin to. Ayan. So palagyan na lang natin ng elbow. Kasi nadat na natin to mga dads na. Ayan, putol na siya. So sabihin na lang natin na lagyan na lang ulit ng elbow. Tapos dudugtong. So oras na rin kasi. Ang oras natin ngayon ay 5:30. So wala nang problema kahit nababasa yung unit natin. So okay na siya mga dads. So observe na lang natin siya. Kung yung lamig niya, okay na ba mga dads? Let's go. Ay na nga mga dads, di na natin na video. Pero okay na yung unit natin. Malamig na. Tapos yung maamoy mo dito yan. Pag inamoy. Ang amoy nga pala nito mga dads para sa akin ay inang pusa. Pero sa inyo ba mga master dyan? Ano ba ang amoy nito para sa inyo? Comment below. God bless!